Nakaka-bad trip talaga kapag mababa yung views ng video mo na magdamag mong inedit. Tsaka minsan iniisip ko na lang rin kung binabawasan ba talaga ni YouTube yung views ko. Tapusin mo ang video na to kasi sasabihin ko sa iyo ang 5 reason bakit to nangyayari. So welcome sa Rod TV. Well, yung views ay sobrang importante sa mga channels na hindi pa monetize. Kasi kung walang views, walang watch hours na magigain para ma-reach ang 4,000 watch hours requirement. Kaya bago tayo ma-stress sa topic na to, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Jack Bunso PG, kay Oswald TV, kay Ryan Crossit, kay Chronicle Recap, kay KTJ Kitchen 0528, and kay Filipina Music Lover. Sagutin mo lang yung question sa dulo tapos lagay mo ng hashtag RodTV pa shoutout para ma-shoutout ka sa next mong video. Meron ba munang shadow ban sa YouTube? Hindi kasi ako naniniwala sa YouTube shadow ban. Kasi nagiging reason na lang po ito paulit-ulit ng mga small channels para sisihin ng YouTube algorithm kung bakit wala silang views. Kung bago ka sa YouTube, kailangan mo tanggapin na hindi ka agad mapapansin unless na artista ka tapos pumunta ka sa YouTube. Instant famous. Kaya ang unang step, kailangan natin munang magpakilala kay YouTube na ganito yung mga videos mo na ginagawa, gumagamit ka ng tamang SEO, nagfo-focus ka sa niche mo, and nag-upload ka frequently. Pag nagawa mo yung mga bagay na yun, unti-unti kang makikilala ni YouTube. Basta, improvement ang kailangan mo para mapansin yung mga videos mo. At sa chat ko sa Google Support Team ng YouTube, hindi daw talaga nasya-shadow ban ng mga small channels at wala daw po talagang YouTube shadow ban. Pero ayun nga, naisip niyo na rin ba yung mga reason bakit mababa yung views natin at binabawasan ba talaga to ni YouTube? Reason number 1. Seasonal content. Kung gumagawa ka ng isang seasonal content kung saan ito yung mga content na malakas lang sa isang particular na month or particular na season. For example, nung pandemic dahil nag-lockdown, maraming nagka-interest na mag-start ng YouTube channel or mag-vlog sa internet. Kaya naman tumaas yung mga views ng mga videos na nagtuturo kung paano magsimula sa YouTube. Tulad ng nangyari sa channel ko. Next example, nung election, nagsulputan ng parang kabute yung mga vloggers ng bawat kandidato na lagi-laging nagvi-video sa mga nangyayaring kampanya. So nung time na hindi pa po tapos ang halalan, napakaraming video na lumabas sa internet. Tuwing mag-i-scroll ka sa Facebook about politics yung nakikita natin. Kaya sobrang daming vloggers ang nag-cover ng halalan dahil sobrang hype sa tao at malaki talaga ang views na nakukuha. Pero after election, kapag may nanalo na, unti-unti na yung bababa. Kasi wala na yung competition tapos na. Kaya naman, pag bumababa na yung hype, bumababa na rin po ang views. Isa pang best example sa time na in-upload ko itong video nito ay yung Diwata Overload Pares. Kaya naman para na itong cheat code sa internet na kapag gusto mo magkaroon ng views plus followers, pumunta ka lang sa shop niya at i-vlog mo ito. Kaya kapag seasonal yung content mo, expect mo na hindi consistent yung dami ng views sa video mo. Pwedeng mataas siya sa ngayon tapos bababa na yan unti-unti. Kaya ang kagandahan ng paggawa ng isang evergreen video, ito yung mga video na hindi naluluma. Kumbaga kahit anong taon, anong year panoorin ng tao is hindi naluluma yung content or yung nilalaman ng video at panonoorin pa rin ng panonoorin ng tao. Although may mga season talaga na nagpipick yung YouTube niche ko, pero right now kasi saktuan lang yung views na nakukuha ko. Pero habang tumatagal sa internet, tumatagal sa YouTube, nadadagdagan pa rin ang views. Kasi nga, evergreen video yung ginagawa ko. So, maaring mababa yung views mo or bumababa na yung views mo kasi baka gumagawa ka ng seasonal content. Reason number 2. Invalid traffic. Binabawasan ba talaga ni YouTube yung mga views natin? Makinig kayo. Sa mga hindi po nakakaalam, meron po tayong invalid traffic policy sa YouTube. Para may idea kayo, hindi kasi lahat ng views, watch hours, or revenue na nakikita natin sa ating analytics ay final na. Yung iba doon ay na-count as invalid. Kaya naman, nababawasan pa rin ito. Dahil tinatanggal po ni YouTube yung mga hindi genuine na views na na-generate sa video mo. Tulad ng panonood mo pa ulit-ulit sa video mo para dumami yung views. Pag-avail mo ng boosting or views boosting para biglang lumaki or dumami yung views mo. Hindi lang po yung views ang mababawasan na pati po yung watch hours, pati po yung revenue nyo. By the way, may video ako about invalid traffic policy kung saan sinabi ko yung mga bawal na pamamaraan para dayain ng views, watch hours, at revenue.
Reason number 3, audience behavior. Sa reason na ito, nakaka-relate ako dahil sa inconsistency ko. Kapag madalas ka kasi nawawala sa audience mo, mataas kasi ang chance na mainip sila sa'yo at manood na lang sila sa ibang channel. Kaya depende pa rin talaga yan sa behavior ng viewers natin. The more kasi na mas ina-appreciate mo sila, the more na bumabalik rin sila. Kung hindi na nila yung nafe-feel, ang tendency pwedeng hindi na sila manood sa mga videos mo. Kaya ang result, kung dati mataas yung views mo, bumababa na ngayon. Maraming reason pa rin kasi kung bakit nagbabago yung behavior ng mga viewers natin. Pwedeng may nakita sila sa yung red flag. Pwedeng yung content na ginagawa mo ngayon ay hindi na masyado relatable sa mga audience mo kaya hindi na sila nanonood sa'yo. So maraming reason. Kaya maganda rin na basahin mo or alamin mo kung ano nga ba yung mga content na gustong mapanood ng mga audience mo. Tandaan mo sila ang dahilan kung bakit tayo magkakaroon ng views. Reason number 4, poor thumbnail and title. Para magkaroon ng mataas na views, kapartner niya ng pagkakaroon ng mataas din na CTR or yung click-through rate. Para tumaas naman ang ating click-through rate, kailangan natin ng eye-catchy thumbnail at intriguing title. Ang technique kasi na magandang gawin ngayon is i-prioritize yung munang gumawa ng thumbnail nyo at title bago kayo mag-proceed gumawa ng mismong content. Napakadaming channels na rin kasi ang may magagandang thumbnail na pwede mong kuhaan ng idea. Tignan mo yung mga thumbnail ng ibang channels na pati ikaw mismo ay nahuhook na i-click ito. At once you observe it, i-apply mo na ito sa title at sa thumbnail ng video mo. Tandaan mo palagi, yan ang unang tinitignan ng mga tao. Reason number 5, your content itself. Umabot yan na rin ba sa point na parang sinisisi mo na rin yung sarili mong content kung bakit mababa talaga yung views mo? Actually, gusto ko rin namang galing sa akin to na yung first 50 videos na ginawa ko sa YouTube ay pangit talaga. Kaya naman tinitake note ko palagi yung mga bagay na natututunan ko at ina-apply ko siya sa darating kong mga videos. Pagdating rin naman sa dami ng uploads na kailangan mong gawin, baka rin kasi wala pa sa 20 yung video mo. Diba? Tapos, nagrereklamo ka na bakit mababa laging views mo or parang hindi ka naman napapansin ni YouTube. Syempre, mag-upload ka muna dapat, diba? Tsaka, may interesting hook ba yung first 30 seconds ng videos mo? Kasi, kung wala, expect mo na mababa pa talaga yung views niyan. Kaya nga ang challenge ko sa inyo, dapat yung first 30 seconds ng mga videos nyo, hindi nyo mapapaalis yung viewers mo. Kaya kung may gagawin kang kakaiba or may iha-hype ka na bagay about sa content mo, ipasok mo yun sa first 30 seconds para magkaroon ng momentum yung manonood at tatapusin niya yung video mo hanggang dulo. The more na pinapanood nila ng matagal yung video mo, the more na tumataas ang audience retention mo. Kaya naman it can lead you para tumaas ang watch hours mo. Hingian mo sila lagi ng opinion para mag-comment sila sa video mo. Kapag nagagawa mo na yung mga bagay-bagay na yan, I promise you, mataas ang chance or malaki ang difference na makikita mo sa video mo ngayon compare sa mga video mo dati. Kaya naman hihingaan agad kita ng opinion. Sa 5 reason na sinabi ko, ano doon yung pinaka-paborito mo at bakit? Kung wala dun sa 5, meron ka pa bang sarili mong reason kung bakit mababa yung views natin? So i-comment mo po yan sa baba ng video ko with hashtag RodTV pa-shoutout at babasahin ko po yan. Familiar ba kayo sa synthetic or altered content dito sa YouTube? Well, kung hindi pa panoorin mo yung video na lalabas sa screen ko dahil matutulungan ka nyan. Thanks for watching. This is Rod TV and peace out.